tinalakay na mensahe ang maikling katagang I give up. Nagkakausap daw ulit si John Lloyd at Bea. Yan ang ating aalamin. So ang tanong ng marami, bakit nga ba agad na kumalat ang hiwalayan rumors? Naku po, Miss Bea Alonzo, isa sa mga itinuturing na dahilan kung bakit di umano nagkaroon ng hiwalayan sa dating collab team nito na si John Lloyd Cruz at si Miss Isabel Santos na siyang kasintahan nito ngayon. So yan ang ating pag-uusapan. May katotohanan ba ang mga spekulasyon sa likod ng isyong ito? So yun ating lilinawin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muling nabuhay ang interes ng publiko sa pribadong buhay ng aktor na si John Lloyd Cruz matapos umugong sa social media ang balitang nag-deactivate umano ang kanyang Instagram account ang kanyang kasintahang si Miss Isabel Santos. Ang mas lalong nagpainit sa usapin ay ang cryptic o makahulugang mensahe na ibinahagi umano ni Isabel bago tuluyang mawala ang kanyang account sa Instagram. Isa sa tinalakay na mensahe ang maikling katagang I give up na agad na binigyan ng iba't ibang kahulugan ng mga netizen. Para sa ilan, isa itong simpleng emosyon or emosyonal na pahayag. Ngunit para sa iba, isa itong indikasyon na may pinagdadaanan ang socialite at maaaring may kaugnayan ito sa kanyang relasyon kay John Lloyd Cruz. Sa mundo kasi ng showbiz, sapat na ang isang cryptic post upang makabuo ng napakaraming teorya. Sa loob lamang ng ilang oras ay maraming naging laman ng social media ang samot-saring opinyon. May mga nagsabing may problema umano ang relasyon ng dalawa. May mga nagsabi rin na baka nagpapahinga lamang si Isabel sa social media or this is what you call social media detox. At mayroon ding mga naniniwalang wala naman talagang kinalaman sa pag-ibig ang kanyang post. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari? So, sa panahon kasi ngayon, tila naging bahagi na ng kultura ng social media ang pagbibigay kahulugan sa bawat galaw ng mga celebrity. Kapag may na-delete na larawan, may nag-unfollow, o kaya naman nag-post sa malungkot na quote, agad itong binibigyan ng mas malalim na interpretasyon. Sa kaso kasi ni Isabel Santos, hindi na bago na sinusubaybayan ng publiko ang kanyang relasyon kay John Lloyd Cruz dahil isa si John Lloyd sa pinakakilalang aktor sa bansa. Natural lamang na maging interesado ang publiko sa kanyang personal na buhay. Ngunit may problema sa ganitong sitwasyon. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay buong katotohanan. Minsan, ang isang simpleng mensahe personal lamang na refleksyon ng damdamin ng isang tao, partikular na sa araw, hindi ito nangangahulugan may hiwalayan na agad, may problema na agad, o may malaking isyong nagaganap sa kanilang buhay. So ang tanong ng marami, bakit nga ba agad na kumalat ang hiwalayan rumors? Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang mga spekulasyon ay dahil sa katahimikan ng magkabilang panig. Walang inilabas na opisyal na payag sina John Lloyd at Isabel tungkol sa issue. So dahil dito lalong dumarami ang haka-haka. Sa entertainment industry, kapag walang kumpirmasyon, kadalasan ay mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sagot. May mga netizen na nagmimistulang maghahanap ng palatandaan sa social media. Sinusuri nila ang mga lumang larawan, mga comments at maging mga dating post ang dalawa. Ngunit mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng pagsusuri ay hindi sapat na ebidensya upang kumpirmahin ang isang hiwalayan. So, sa pangalan naman ni Bea, isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng usapin ay ang biglang nabanggit ang ilang netizen ang pangalan ni Bea Alonzo. Bakit? Ganon ang tanong. Kasi meron po ditong post, ito pong si Mr. Sian Gasa. Sabi niya, hindi natin sure kung magkakabalikan pa ba si John Lloyd at yung Isabel, pero mas hindi tayo sure kung totoo bang tsesmes na nagkakausap daw ulit si John Lloyd at Bea. Yan ang ating aalamin. So tapos may sinabi siya ditong mga yung kanyang produkto na kanya pong ini-endorso. Sabi niya, sa kaloob-looban parang si John Lloyd lang at siya Ina, ang hindi lang natin sure kung mahaba din ba yung kay John Lloyd. Yan ang itatanong natin kay Derek.
Ano kaya pinagchichika nito ni Sian Gasa, no? So, doon po nag-start lahat eh. Bagamat wala pang anumang ebidensya na nag-uugnay kay Bea sa umano'y problema ng dalawa, marami pa ring netizen ang nabanggit sa kanyang pangalan. Kasi parang ang feeling ng mga netizen dahil po sa post na yun ni Sian Gasa nang sinabi niya nagkakausap daw di umano muli si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo, which is normal naman kasi magkaibigan sila, 'di ba? Parang ang babaw naman para pag-isipan ni Miss Isabel Santos na si Bea at si John Lloyd ay may relasyon dahil si Bea po ay kagagaling lang sa isang hindi magkagandahang relationship at maaring kino-comfort lang ni Mr. John Lloyd itong si Bea dahil magkakaibigan sila from dun sa dati nilang naging programa, naging project, 'di ba? So, sa simple lamang dahilan, sa loob ng maraming taon, naging isa sa pinakasikat na tambalan kasi ng kasaysayan ng Philippine Entertainment Industry sina Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Maraming pelikula at teleserye ang kanilang pinagsamahan. Hanggang ngayon, marami pa ring tagahangang hindi nakakalimot sa kanilang chemistry sa screen. So dahil dito, tuwing may lumalabas na balita tungkol sa personal na buhay ni John Lloyd, madalas nadadamay ang pangalan ni Bea. Subalit, mahalagang linawin na wala namang anumang ulat o pahayag na nagsasabing may kinalaman si Bea sa anumang issue sa pagitan ni na John Lloyd at Isabel. Sa katunayan, ang pag-uugnay sa kanya ay pangunahing magmumula lamang sa mga imahinasyon at spekulasyon ng ilang netizen. Hindi madaling maging bahagi ng isang celebrity relationship habang ang mga ordinaryong magkasintahan ay maaaring harapin ang kanilang mga problema ng pribado. Ang mga artista ay kailangan mabuhay sa ilalim ng mata ng publiko. Bawat kilos nila sinusuri, bawat larawan pinag-uusapan, bawat post ay may interpretasyon. So sa ganitong sitwasyon, hindi nakapagtataka kung bakit may mga celebrity na mas pinipili nilang lumayo muna sa social media, no? Yung pagde-deactivate kasi ng account ay maaaring paraan upang magkaroon ng katahimikan at private na spasyo. Hindi ito otomatikong indikasyon na may hiwalayan ng naganap, 'di ba? So, sa pamamagitan naman ng katahimikan ni John Lloyd, dahil isa rin yan sa mga naging dahilan kung bakit nanatiling palaisipan din ang sitwasyon ng pagiging pribado ni John Lloyd Cruz. Matagal nang kilalang aktor sa pagiging tahimik pagdating sa kanyang personal na buhay. Hindi siya mahilig magbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa kanyang mga karelasyon. Mas pinipili kasi niya na maging private ang usapin tungkol sa personal niyang buhay. So dahil dito, maliit ang posibilidad na agad siyang maglabas sa mga pahayag para lang sagutin ang bawat lumalabas na chismis. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit lalong lumalawak ang mga spekulasyon. So, may isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto rin na dapat po nating isaalang-alang yung tinatawag na mental health, social media at mental health. May isa dahil madalas nakakaligtaan niya ng public, 'di ba? Ang social media maaaring nagiging nakakapagod minsan, maraming tao, celebrity man o hindi ang pansamantalang lumalayo rito upang mapangalagaan ang kanilang mental health. Ang patuloy na pagbabasa ng komento, criticism at opinyon ng ibang tayo maaaring makaapekto sa emosyonal na kalagayan ng isang tao. Posible ring ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ni Isabel na pansamantalang mawala sa Instagram. Hanggang walang kumpirmasyon mula sa kanya, nananatiling bukas ang posibilidad, ang lahat ng mga posibilidad. So, yung mga issue, no, yung kasalukuyang issue na sinasabing inuugnay, yung pagbura nitong ni Miss Isabel Santos sa kanyang IG account, si Miss Bea Alonzo, lahat po yun ay matinding espekulasyon lamang. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!